DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts, kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Finals. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Tuluyan ang bumaba sa pwesto bilang Senate President si Senador Juan Miguel Mig Zubiri. Sa kanyang privilege speech, naging emosyonal si Senator Zubiri habang isa-isang pinasasalamatan ang ilang mga senador. Binigyang diin ng senador na hindi pa niya tanggap o hindi niya tinanggap ang kanyang posisyon upang hayaan lamang itong bumagsak at iginiit na sinusuportahan niya ang pagiging independent ng Senado. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. I've listened to all my colleagues throughout my Senate presidency. And again, I listened to them today. As we head into a new period for the Senate, I fought the good fight. If I've ruffled some feathers in doing so, then so be it. Formal namang nanumpa kahapon bilang bagong leader ng mataas sa kapulungan, si Senator Francis Cheese Escudero. Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng bagong Senate President, si dating Senate President Zubiri, sa ipinakita nitong kasipagan sa pumumuno sa Senado at sa pagmamahal nito sa bayan. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you. And I hope I will make you proud, you especially among all our other colleagues. And hopefully, you will not leave my side whenever I ask for guidance, whenever I ask for help, and whenever I ask for your wisdom. Mas malayo po at mas marami kayong alam sa akin, lalo na bilang tagapangulo ng Senado. Sana magkasama pa rin tayo sa mga bagay na yan sa mga darating na panahon. Yan po magkasunod ng tinig ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri at bagong Senate President Francis Cheese Escudero. Pasada Balita. Binati naman ni House Speaker Martin Romualdez si Senator Cheese Escudero sa pagkakahalal nito bilang bagong Senate President. Kasabay ito ng pagkilala ni Speaker Romualdez sa kakayahan ni Senator Escudero bilang leader at sa dedikasyon, integridad at commitment ng senador para sa taong bayan. Pinasalamatan din ng leader ng Kamara si dating Senate President Juan Miguel Zubiri sa sipag at dedikasyong ipinamalas ito bilang tagapangulo ng Senado.
Naniniwala ang leader ng Kamara na sa panibagong liderato sa Senado, magkakaroon din ng panibagong pagkipagtulungan sa pamamagitan ng pagkakaisa, kolaborasyon at mapagtitibay ang legislative agenda ng kasalukuyang administrasyon. Pasada Balita. Kasunod naman ang pagbabago sa liderato ng Senado, isa-isa ring bumaba sa kanilang mga pinamumunuang komite ang ilang mga senador. Kabilang na dito sina Senator Sani Angara bilang chairman ng Senate Committee on Finance, Committee on Youth at Subcommittee on Constitutional Amendments, at Senator Nancy Binay bilang chairperson ng Senate Committee on Ethics at Committee on Tourism. Nagbitiw din sa kanilang posisyon sina Senate Majority Leader Joel Villanueva, Deputy Majority Leader J.V. Ejercito at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Kasabay nito, inihalal naman sina Senator Jinggoy Estrada bilang bagong Senate President Pro Tempore, Senator Francis Tolentino bilang Senate Majority Leader at Senator Alan Peter Cayetano bilang Chairman ng Committee on Accounts. Pasada Balita. Samantala, pamumuno ng bagong liderato ng Senado babantayan naman ng grupo ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Detalye mula kay Patrol 19, Celia Ortega Bueno. We will be watching. Ito ang mensahe ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kay bagong Senate President Chis Escudero. Ayon kay Zubiri, malalaman sa magiging pamumuno ni Senate President Escudero kung mapapanatili nito ang pagiging independent ng Senado. Samantala, sinabi ni Zubiri na hindi siya nagsisisi sa pagprotekta at pagpapanatili ng independence ng Senate bilang institusyon. Ipinagmalaki nito na sa loob ng 2 taon ang kanyang pagiging leader ay walang anumang skandal at ginawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Inamin ni Zubiri na heartbroken siya sa mga nangyari dahil may ilang senador ang nagpahayag pa ng buong suporta sa kanya pero biglang bumaligtad ang mga ito. Kaya abot-abot ang kanyang pasasalamat sa mga senador na nanatiling loyal sa kanya hanggang sa huli. Ito ay sina Senator Joel Villanueva, J.V. Ejercito, Ronald Bato de la Rosa at Loren Legarda. Pinag-usapan kagabi ng grupo ni Zubiri kung ano ang kanilang magiging papel sa ilalim ng bagong Senate leadership, kung sila ba magiging miyembro ng majority block o kung lalahok sa minority block. Hinala ni Zubiri na ilan sa mga posibleng dahilan ng pagpapalit ng liderato ng Senado ay ang mabagal na pag-usad ng charter change, pagharang sa People's Initiative at ang investigasyon sa PDEA leaks kung saan nakaladkad sa investigasyon ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Zubiri, sinikapan niya na kausapin ang mga miyembro ng majority noong malaman niya ang planong pagpapataliksik sa kanya, pero ilan sa mga naghayag ng full support ay bigla nga bumaligtad at sumama na sa kampo ng bagong Senate President na si Senator Chis Escudero. At narito ang naging pahayag ni Zubiri. Yes, absolutely. Kaya nga may mga text message ako, full support. Next day, pasensya na lang pare. Parang nabigo ng girlfriend mo, boyfriend mo. I love you, joke lang. I love you, joke pala. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodeng lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang detalye ng ating headlines, naabot na ng Commission on Elections ang target at 3 milyon na bagong registered voters para sa 2025 midterm elections. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, pumalo na sa mahigit 3 milyon ang mga nagparehistrong bagong botante sa bansa. Unang sinabi ng COMELEC na nasa 3 milyong botante ang kanilang target sa voters registration na tatagal pa hanggang katapusan ng buwan ng Setyembre. Pinakamarami ang mga aplikasyon na mula sa Region 4A na nasa mahigit 500 at sinundan ng National Capital Region na mahigit 400 bagong botante. Pinakakaunti naman ang nagparehistro sa Cordillera Administrative Region na may 39,000.
Sa ngayon, patuloy ang pag-iikot ng COMELEC sa iba't ibang bahagi ng bansa upang hikayatin ang mga maaari ng bumoto na magparehistro na. Pasada Balita. Pasado na sa screening ng COMELEC ang unang 20 automated counting machine ng South Korean firm na Miro Systems. Ayon sa COMELEC, dumaan na ang mga ito sa hardware acceptance test sa kanilang warehouse sa Santa Rosa, Laguna. Sa pagsasagawa ng pagsusuri, idaraan sa diagnostics ang mga nasabing counting machine upang matiyak na gumagana ang lahat ng bahagi nito batay na rin sa specifications ng COMELEC. Nabatid na 3 sa tested ACM units ay isasalang sa isang end-to-end demonstration sa harap mismo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ngayong araw. Matatandaang ang Miro ang nanalo ng 18 billion contract para sa full automation system with transparency audit, count o fast track na gagamitin ng COMELEC sa 2025 national at local elections. Pasada Balita. Samantala, walang balak si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na magbitiw bilang alkalde ng nasabing bayan. Ito naman ang iginiit ni Mayor Guo sa gitna ng mga isyong kanyang kinakaharap kaugnay ng citizenship at Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon kay Mayor Guo, muli siyang tatakbo bilang alkalde sa 2025 midterm elections. Nanawagan din ito sa mga malalaking politiko na huwag siyang idamay sa kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Nauna nang itinanggi ng alkalde ang kanyang kaugnayan sa POGO at muling iginiit na siya ay Pilipino. Pasada Balita. Muling itinanggi ni Bamban Mayor Alice Guo na may kaugnayan siya sa Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon kay Mayor Guo, ipagbabawal niya ang POGO sa Bamban hanggat alkalde siya ng lugar matapos maugnay ito sa human trafficking at scam. Dagdag pa ni Mayor Guo, pinayagan niya ang operasyon ng POGO sa Bamban dahil sa oportunidad sa ekonomiya na maibibigay nito sa lugar at mayroon din itong lisensya mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation. Dagdag pa ng alkalde, bago ma-raid ang compound ng Zunyuan Technology Incorporated sa Banban noong Marso, may mga napaulat ng krimen hinggil dito at lagi ring binibisita ito ng kanyang mga tauhan. Ngunit hindi siya pumupunta rito dahil ayaw niyang magkaroon ng conflict of interest. Itinanggi ni Mayor Guo na siya ang nag-apply ng permit at gaming franchise ng Hongsheng Gaming Technology na POGO na nagsasagawa ng operasyon sa Banban. Pasada Balita. Ano naman ang leader ng mga ETA sa Bamban Tarlac sa mga hakbang na layong ipasuspinde si Mayor Alex Guo. Nanawagan si Oscar Rivera, pinuno ng mga ETA sa lugar, na huwag maliitin ang kanilang alkalde dahil mga mamamayan ng Bamban ang nagluklok dito. Babala ni Rivera, kapag pinasuspinde si Mayor Guo, magkikilos protesta sila hanggang Malacanang at mag-aaklas ang buong ETA laban sa pamahalaan. Hinamon din ang nabanggit ng leader ng mga ETA sa Bamban ang Senado at Kamara na ipatawag sila sabay pagtiyak na haharap ang mga ito sa naturang pagdinig kung sakali. Ipinagtataka rin ni Rivera kung bakit hindi kilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mayor Guo, sabay git na hindi nagsasaliksik ang presidente kung ilan ang mga alkalde sa bansa. Pasada Balita. Tinanggalan na ng kapangyarihan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na pangasiwaan ng mga pulis sa nasabing bayan. Ito ang kinumpirma mismo ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Ayon sa kalihim, maaari nang makapagsampa ng kaukulang kaso kay Mayor Guo anumang oras matapos ang isinagawang investigasyon na isinumite sa Ombudsman. Nilinaw pa ni Secretary Abalos na bumuo sila ng Special Task Force, ngunit walang kakayahan ang DILG na suspindihin ang nasabing alkalde.
Bago gunitang ginisa si Mayor Guo sa Senado matapos masangkot sa operasyon ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tumagot naman tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Lingguhang aktibidad ni Pangulong Marcos sa mga lalawigan magiging regular na. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Magiging regular na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tuwing linggo sa labas ng Metro Manila. Sa pamahagi ng mga titulo ng lupa sa Dumaguete City sa Negros Oriental, ipinahayag ni PBBM ang paniniwala na ang epektibong pamumuno raw ay dapat nakatuon daw sa pakikisalamuha mismo sa taong bayan. Ayon sa kanya, bagaman nasa Malacanang siya, ang pamahalaan niya ang dapat na lumapit sa masa. Sinabi ng Pangulo na para marinig ang mga hinaing ng bayan at malaman ang tunay na kalagayan ng kanilang lugar pati na ang estado ng mga proyektong pampubliko, mahalaga na hindi lamang siya naka-aircon sa palasyo at nakaupo sa kanyang opisina. Para sa Presidente, ang mismong taong bayan daw ang makapagsasabi ng progress report, partikular kung ang proyekto ay natapos sa tamang oras o naantala na ito. Mula naman sa mga tao, sinabi ng Pangulo na kanyang aalamin ang sitwasyon at usad ng mga proyekto kung bakit hindi natapos o kung ano ang problema o dahilan nito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantalang paggalaw ng presyo ng mga agricultural product dahil sa papalapit na linya, babantayan o binabantayan na ng Department of Agriculture. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Personal na tinututukan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paggalaw ng presyo ng agricultural products sa bansa, partikular ang bigas at ang mais. Ito'y dahil sa inaasahang banta ng papalapit na panahon ng La Nina na posibleng makaapekto sa mga produkto lalo na sa mga magsasaka. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maprotektahan ang mga farmer at mga consumer. Binigyan diin ng kalihim na mula ng pamunuan niya ang departamento, siya mismo ang nagmomonitor sa lahat ng presyo ng bilihin sa bawat palengke sa iba't ibang lugar sa bansa. Giniit ng kalihim na ang matinding tag-init at tagtuyot na nararanasan sa mga lalawigan ay bunsod ng El Nino phenomenon na nakaapekto sa sektor ng agrikultura. Sakali namang pumasok sa bansa ang La Nina, asahan na ang malalakas na pag-ulan na magdudulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa na maaaring makaapekto sa mga lupang sakahan. Una nang ipinag-utos ni Secretary Laurel ang pagbuhay sa Climate Resilient Agriculture Steering Committee na mangangasiwa sa mobilisasyon ng resources ng DA para sa pagtugon ng climate change. Nabatid na ang kalihim ng DA ay miyembro ng Presidential Task Force El Nino na pinamumunuan ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. na tumatayong chairman at DOST Secretary Renato Solidum bilang co-chairman. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, kinikita ng PhilHealth, kinwestiyon ng isang mambabatas. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Question nga ni House Committee on Health Vice Chair at Nakalusugan Party List Representative Bray Reyes kung saan napupunta ang malaking kita ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito'y matapos matuklasan ng kongresista ang gross margin ng ahensya noong 2023 na mula lamang anya sa Social Health Insurance Program ay pumalo sa 173.4 billion pesos. Git ni Reyes, malaki ang kita ng PhilHealth at patuloy ang pagtaas ng PhilHealth premiums pero hindi naman ito nararamdaman at tinitipid pa ang mamamayan. Dahil dito mungkahin ng kongresista, ibalik na lang sa gobyerno ang kita ng PhilHealth para makalikha ng programa na titiyakan niya na hindi lalagpas sa 25% ang total bill ng mga pasyente. Kasabay ito ng panawagan ng mambabatas na ipasa ang panukalang taunang libreng check-up sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ.
DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, anak si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ng kanyang Chinese na ama sa dati nilang Filipinang kasambahay. Ito naman ang inamin ng alkalde sa gitna ng mga kwestiyon sa kanyang pagkatao. Ayon kay Mayor Guo, nalaman niya na kasambahay ang unang asawa ng kanyang ama, ang sarili niyang ina nung siya ay 12 o 14 na taong gulang pa lamang. Pag-amin pa ng alkalde, nung pinanganak siya ng kanyang ina, agad siyang kinuha ng tatay niya at masakit para sa kanya na sabihin sa Senado ang nasabing impormasyon dahil hindi niya kayang ipabatid na iniwan siya ng kanyang sariling nanay. Kaya tumingi si Mayor Guo ng paumanhin, partikular kay Senator Riza Ontiveros, matapos siyang hindi makasagot ng maayos sa mga tanong ng mambabatas. Pasada Balita. Samantala, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan para sa komprehensibong flood control measures upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad sa Pilipinas. Sa harap ito ng nakaambang pagbaha na maaaring idulot ng La Nina sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ambush interview sa Tacloban City, iginit ni Pangulong Marcos na ang pagbaha ay bahagi na ng buhay ng tao at tiniyak din ito na may inilalatag ng strategy o hakbang ang pamahalaan upang tugunan ang hamong ito. Mamumuhunan anya ang pamahalaan sa modernong teknolohiya sa usapin ng flood control at pag-develop ng irrigation systems upang mas mahusay na mapangasiwaan ang yamang tubig. Binigyan din pa ni PBBM na pamamagitan ng pag-iimbak ng tubig tuwing tag-ulan, mababawasan ang masamang epekto ng pagbaha at tagtuyot. Pasada Balita. Maaring simple na ituring pero malaki naman ang maitutulong ng tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagbaha. Ito ang inihayag ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez bilang tugon sa banta ng paparating na La Nina at sa ginawang pagpupulong ni House Speaker Martin Romualdez at iba't ibang ahensya ng pamahalaan kamakailan. Ayon kay Congressman Gutierrez, ang isinagawang pulong ay whole of nation approach at hindi lang nakaasa sa national government kasabay ng inaasahang pagpasok ng La Nina. Isa sa tinalakay sa pulong ang tamang pagtatapon ng basura bilang pangunahing solusyon upang maiwasan ang pagbaha. Kabilang din sa pinag-usapan ng pagbibigay atensyon sa magkakaugnay na programa ng pamahalaan upang mapahina ang posibleng epekto ng inaasahang La Nina. Pasada Balita. Sa latest ng Filipino Mirror, paiigtingin pa ng Department of Trade and Industry ang kanilang price monitoring. Ito ang pinangako ni DTI Secretary Alfredo Pascual para maprotektahan ang mga customer o consumer sa pagmanipula sa presyo at pananamantala sa papalapit na La Nina. Kasunod doon ang pahayag ni National Defense Secretary at Task Force El Nino Chairman Secretary Gilbert Giboche Toro na isa sa prioridad ng pamahalaan ang paghuli sa mga hoarder at price manipulator na sasamantalahin ang publiko sa naturang weather phenomenon. Pinasalamatan din ni Secretary Pascual ang pangakong suporta ni Secretary Teodoro para malabanan ang mga nagmamanipula sa presyo at maprotektahan ang mga consumer sa epekto ng La Nina. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Oras, 26 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan.
4 billion peso budget na inilabas ng DBM ilalaan sa mahalagang proyekto sa ilalim ng Pamana Program. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Pinasalamatan ni Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. ang Budget Department dahil sa napapanahong paglalabas ng 4 billion pesos na pondo para sa payapa at masaganang pamayanan o Pamana Program. Ayon kay Secretary Galvez, ilalaan ng Office of the Presidential Advisor for Peace Reconciliation and Unity o OPA-PRU ang pondo sa mahalagang infrastruktura at mga livelihood program sa mga lugar na apektado noon ng mga armadong grupo. Layon aniya ng Pamana Program na maisulong ang pangmatagalang kapayapaan sa mga lugar na ito sa pamamagitan ng kaunlaran. Nagpasalamat din ang kalihim sa DPWH sa suporta at pagbibigay budget sa mga programa ng Pamana Programs. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ang kakulangan sa batas ang itinuturo bilang dahilan kaya't nakalusot at naipatayo ang kontrobersyal na resort sa protected area na Chocolate Hills sa Bohol. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, na-discover ito sa pagdinig ng Committee on Natural Resources. Nabatid na itinayo ang Captain's Peak Resort sa isang lupa na maaaring ibenta sa isang pribadong individual na alinsunod sa idineklara ng pamahalaan noong 1920s na alienable and disposable land. Una nang ideklara bilang National Monument ang Chocolate Hills sa ilalim ng Proclamation No. 1037 ni dating Pangulong Fidel Ramos upang pagbawalan ang pagtatayo ng anumang estruktura sa lugar, habang inamyendahan naman ito ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa pamamagitan ng Proclamation No. 333 kung saan pinagbawalan lamang na makapagtayo ng struktura sa burol at 20 meters mula sa baseline ng bawat Chocolate Hill. Pasada Balita. Samantala, pinamamadali na ni Senator Amy Marcos ang pagpapalabas ng Presidential Proclamation para magamit sa socialized housing ang lupang arenda sa Taytay Rizal. Nakasad ito sa inihaing Senate Resolution 900 ng Senador bilang chairperson ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. Pasada Balita. Samantala, tayo po'y pinalad na makakahuntahan ang bagong talagang majority leader ng Senado sa katauhan po ng isa sa mga host ng programa, Senator Francis Tol Tolentino. Senator Tol, good morning. Johnny Baños po. Live na po tayo sa DWIZ Channel 23. Magandang umaga sa mga taga-subaybay ninyo. Alright, alam ko po na napaka-busy nyo dahil kayo po'y bagong halal na isa sa mga leader, in particular, majority leader ng Senado. Ano po ang unang-unang nasa line-up ninyo? Kumbaga, unang-unang mahakbang na dapat ipatupad? Senator Tol, go ahead. Mamaya po, itong alas 9, pagkatapos po nito, papunta na tayo sa Senado at may mga binabalangkas na ilang committee na re-reorganize at ganun din po, meron ako meeting ng yung bicameral ng Sharia law na atin pong ipinasa. Siguro darating doon yung ilang mga kongresista ngayong alas 9. So, marami po at nasa reorganization stage pa at mabigat din po itong trabaho kasi hanggang alas 10 po ito ng gabi at tayo po patuloy na nakatutok dyan. Ang marami pong katanungan, Senator Tolentino, is yung timing. Malapit na pong matapos. Actually, bukas tapos na dapat ang sesyon, tapos sona na ulit ng Pangulo. Yung timing po ng palitan ng liderato, ano po bang naging trigger nito? Nag-trigger, Senator Tol? Alam niyo po, desisyon niya ng majority. Kaya hindi ko isa-isa yung saloobin ng iba, pero alam niyo po yung we serve at the pressure of the majority. So yung pagpapalit po ng Senate presidency sa mayorya po yun. So it's a gift from the majority. Ano lang naman, kailangan makakuha ka ng sufficient number of votes. So ganun po yun. Hindi po siguro yung timing, nagkataon lang na ganun. Pwede mangyari yan any day, pwedeng
mangyari sa simula, sa kalagitnaan, even on the last day, pwede hong mangyari. Opo, kasi ang natatandaan ko lamang, base po sa aking karanasan, ano po, ang pinakahuling nangyari niyan is yung agawan or palitan ng posisyon sa Kamara naman sa mismong araw ng SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama po, di po ba? Natandaan ko po yun. Oo. Opo. Pero iba naman po sa Senado kasi kakaunti lang kami at very fluid ang sitwasyon doon. Anytime pwede magpalit. Senator Tolentino, kamusta po ang inyong relasyon sa dating liderato at sa mga dating namumuno sa Senado? Kaibigan ko naman po lahat sila. Kaibigan ko po lahat sila. Wala po akong masamang relasyon sa kanila at patuloy makikipag-ugnayan natin. In fact, pinasasalamatan ko si Senate President Zubiri and Majority Leader Villanueva sa malaking ambag nila sa pag-i-steer ng 19th Congress. Hindi po ba kayo nagulat at isa kayo sa pinakamataas ng leader ng Senado ngayon, Senator Tol? Siyempre po nagulat pero tayo naman kahit anong ipataw sa atin na trabaho, hit the ground running po tayo lalong-lalo na yung may kaugnayan sa batas. At ito pong hindi rin po madali, ang sabi ninyo, hindi rin po magiging madali ang inyong trabaho at transition. Kailan nyo po binabalak na punan yung mga pwesto na binitawan ng mga kaalyado ng dating Senate President, Senator Tol? Baka mamaya may mga maitalaga na. I-elect naman po lahat yun Baka mamaya pong hapon. Alright, so magiging very busy. Lalo kayo. Opo. At ito na nga pagbaba natin ng telepono, magbibis po ako. Diretso na po doon. Okay. Congratulations sa inyong bagong talaga at good luck sa inyo, Senator Tol. Nasa inyong pagkakataon. Senator, nasa inyong pagkakataon, mensahe po. Go ahead. Ako po ay nagpapasalamat din sa pagkakataon sa panayam nyo ngayon at ito po ay karangalan na makapaglingkod ng sa ibang pwesto pero ako po ay handa naman lagi at tayo naman po ay maaga rin gumising dahil tayo bahagi ng DWIC 882. Hindi ba mawala ano bang mga priority hearing ngayon, Senator? Last question. Ano po? Ano po yung pinaka-priority hearings na isasagawa nyo sa Senado? Ngayong umaga, yung reconciliation nga ng Sharia law para yung mga kapatid natin Muslim, matapos na po yung batas na yon. Alright. So wala na yung PIDEA leaks, Senator? Sa ngayon po, wala akong alam na may hearing na ganon. Alright. With that, Senator Tol, again, congratulations, good luck, good morning, magandang umaga po sa inyo. Salamat po at magandang umaga dyan. Alright. Yan po ang bagong talaga, mga kabalitaktakan, bagong talagang Senate Majority Leader, Senator Francis Tolentino. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, patuloy na tinututukan ng Department of Social Welfare and Development ang pagtugon sa kahirapan sa bansa. Ito naman ang inihayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian matapos ang kontrobersyal na sinabi mismo ni Presidential Assistant on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na haka-haka lamang ang kahirapan sa bansa. Binigyan din ng kalihim na totoo ang kahirapan na isa sa problema ng mga Pilipino kaya't puspusan din kumikilos ang kanilang mga tauhan sa pagbuo ng mga programa at proyekto upang maibsan ang nararanasang hirap at gutom ng mga ordinaryong Pilipino. Git pa ng Secretary Gatchalian na hindi tumitigil ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para wakasan ang kahirapan at maabot ang direkta mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maibaba sa single digit ng kasalukuyang poverty rate dito sa Pilipinas. Pasada Balita. Hinimok naman ni Gabriel na Party List Representative Arlene Brosa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin o sibakin na sa posisyon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation si Larry Gadon o si Secretary Larry Gadon dahil sa pagiging insensitive at anti-poor anya nito. Kasunod ito ng pahayag ni Secretary Gadon na haka-haka lamang ang kahirapan dahil ang totoo anya, napakaraming tao sa mga mall, fast food chain at napakaraming bagong kotse sa mga lansangan kaya naniniwala siyang mataas ang purchasing power ng mga Filipino. Kaya naman paalala ni Representative Brosas kay Gadon,
Hindi katang-isip lamang ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at patunay rin ng incompetence nito ang hindi niya paniniwala na may kasalukuyang kahirapan na nararanasan sa bansa. Pasada Balita. Samantala, nakapagtala ang Pag-ibig Fund ng record high na 28.75 billion pesos na total savings collections sa unang quarter ng 2024. Mas mataas ito ang 36% o katumbas ng 7.66 billion pesos kumpara sa 21.09 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon ng nakalipas sa taon. Nakitaan din ng 25% na pagtaas ang Pag-ibig regular savings na umabot sa 13.19 billion pesos mula sa 10.58 billion pesos sa unang quarter ng 2023. Binigyan diin ni Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Acuzar na siya ring namumuno sa Pag-ibig Fund Board of Trustees na ang matatag na savings collections ay sumasalamin sa ibinibigay na tiwala at kumpiyansa ng kanilang mga miyembro. Dahil na rin anya sa malakas sa financial position ng Pag-ibig Fund na iaalok sa mababang rates at nasusuportahan ng pambansang pabahay para sa Pilipino program na isang flagship program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Samantala, isinusulong na ng Metro Manila Development Authority na bumuo ng Drainage Master Plan upang masolusyonan ang pagbaha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Acting Chairman Don Artes, isa ito sa mga hakbang na sinisikap ng MMDA at ng mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang issue ng baha. Nabatid na kailangan na ng Drainage Master Plan na sasakop sa lahat ng drainage system sa Metro Manila upang kumpunihin at mapataas ang water level capacity lalo na kapag matindi ang pag-ulan. Ayon pa kay Chairman Artes, patuloy pa rin ang pagbaha sa kabila ng flood mitigation dahil sa mga maling pagtatapon ng basura. Pasada Balita. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Pasada Balita. Hoy, oras! 15 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita sa inyong nag-iisang Pasada Balita, kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Senate President Juan Miguel Zubiri, sumunod ding nagbitiw sa pwesto ang ilang mga senador na kalyado nito. Una na si Senator Joel Villanueva na bumaba sa pagiging majority leader ng Senado. Pumalit naman sa kanya bilang majority leader si Senator Francis Tol Tolentino. Nagbitiw din bilang Senate President Pro Tempore si Senator Loren Legarda. At pumalit sa kanya sa pwesto si Senator Jinggoy Estrada. Si Senator Nancy Binay naman nagbitiw din bilang chairperson ng Senate Committees on Accounts, Ethics at Tourism. Pumalit naman bilang chairman ng Senate Committee on Accounts si Senator Alan Peter Cayetano. Binitiwan na rin ni Senator Sani Angara ang chairmanship ng Senate Committee on Finance, Committee on Youth at ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na siyang tumatalakay ng panukalang Economic Charter Change o CHACHA. And I understand, maging si Senator J.V. Ejercito ay tuluyan na rin nagbitiw sa pinamumunuan niyang komite sa mataas na kapulungan. Kagaya nga po nung binabanggit ko kanina, mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, yung nangyari kahapon po ay historical in a sense na marami po kasing na-raise na katanungan. Unang-una na yung timing po. Though, aminado naman po ang lahat ng mga mambabatas na maging sa mataas o mababang kapulungan, talagang any time of the day, pwede pong magkaroon ng ikangay pagbabago
sa liderato ng dalawang kapulungan. Ang inaantabayanan lamang po dyan at ang sinisiguro lamang nila bago sila kumilos, I understand, ay kung meron ba silang sapat na numero. Ang marami nilang po rin tatanong kung talagang hindi raw po at biglaan daw po ang pagpapalit ng liderato ng Senado, bakit po mukhang ready raw po yung mga may bahay ng mga bagong leader ng Senado nung sila po ay manumpa sa tungkulin. Anyway, yun po'y katanungan lamang naman ng mga kapatid natin, sila Juan at Juana de la Cruz. Anyway, ang tabayanan po gaya nga po ng binabanggit ni Senator Tolentino na siyang bagong majority leader ng Senado, marami pong dapat asahang pagbabago at magtutuloy-tuloy pa rin ang kanilang trabaho sa mataas na kapulungan. Samantala, magsasagawa na ang Department of Interior and Local Government ng mas malalim na investigasyon hinggil sa kontrobersya na kinakaharap ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos pagdudahan ng ilang senador ang background ng kontrobersyal na alkalde. Ayon kay DIL General Secretary for External, Legal and Legislative Affairs, Juan Victor Llamas, ang inirekomenda nilang preventive suspension laban kay Mayor Guo ay nakabase sa kanilang investigasyon sa pagkakaugnay nito sa illegal pogo operations sa pinamumunuan niyang bayan. Samantala, oras na para sa sports updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Pasok na Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals nang tinalo nila ang defending champion Denver Nuggets 98-90 pagkatapos nakahabol ang Wolves ng 20 puntos. Karl Anthony Towns, ang number 1 pick na prangkisa sa 2015, kumana ng 23 points, 12 rebounds, 2 steals at 1 block. Bukod doon, siya ang bumantay sa 3-time MVP na si Nikola Jokic. Jokic may 34 points at 19 rebounds pero tumira lamang ng 13 for 28 sa laro at 2 for 10 sa 3. Jamal Murray umiscore ng 35 points at may 3 assists at 4 turnovers. Ang sabi ni Jokic pagkatapos ng laro, I think they're built to beat us. Just look at their roster. They have basically 2 All-Stars, 2 probably first-team defensive players, and Mike Conley is the most underrated player in the NBA. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, umabot sa 2.68 billion pesos ang ipinautang ng Land Bank of the Philippines sa mga overseas Filipino worker sa ilalim ng OFW Reintegration Program ng pamahalaan. Ayon sa Land Bank, layunin itong matuloy ang mga OFW o ng mga OFW ang mga oportunidad sa negosyo sa Pilipinas bilang alternatibo sa pagtatrabaho sa ibayong dagat. Sa datos ng Land Bank, noong Marso, nagpautang sila ng 1,500 at 4 na mga OFW. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 5 katao sa isang mapaminsalang windstorm na tumama sa Houston, Texas, US of A. Ayon sa mga otoridad, bumagsak na puno ang sanhi ng pagkamatay ng 2 biktima. Sinabi naman ng National Weather Service ng Houston na isa itong derecho event o malakas na bagyo ng hangin na lumilikha ng straight line winds na maaaring magdulot ng malaking pinsala at kadalasang sinasamahan pa ng mabilis sa pag-ulan at matitinding pagkidlat. Binigyang din ni Judge Lina Hidalgo ng Harris County na napakalakas ng hangin at na mayahambing ito sa Hurricane Alicia noong 1983 kung saan 21 katao naman ang namatay. Pasada Balita. Sa ating good news, hindi lamang pampamilya, hindi lamang pang sports, kundi pang pulis pa. Nagtapos bilang bagong miyembro ng New York City Police Department ang 3 magkakapatid na Filipino. Nagsilbing inspirasyon sa ang kanilang lolo na isa ring public servant kaya sumunod sila sa kanyang yapak kung saan sinikap nina Raynand, 30 anyos,
Raynil, 27 anyos, at Raycar Halo Ocano, 25 anyos na makapagtapos kung saan kabilang sila sa mahigit 500 bagong miyembro ng sikat na NYPD. Ayon sa kanilang proud na tatay na si Tatay Ferdy, na surpresa rin maging si New York City Mayor Eric Adams nang tawagin sa stage ang Cano Brothers. Pasada Balita. Congratulations! Ika nga sabi nga nila ibang klase talaga ang mga Filipino. Ang meron nga nakapagkwento sa akin yung pinsang kung saan lupalop ng buong mundo nakakapunta, maski raw sa pinakasulok at pinakamalalamig na lugar sa buong mundo, maging sa Antarctica, sumigaw ka lang po ng hoy! May lilingon sa inyo. Ibig sabihin, may Pilipinong nandoon. Bago po ako tuloy magpaalam, happy birthday, Chat Josue ng DWIZ and Aliu Switcher. At sumayin nyo, isa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antamayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras o dyan, eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.